Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Batas PH. Ito, title, Dilima accuses Supreme Court of judicial overreach in asking info on impeachment. Basahin ko Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima criticize, pinatikos, the recent move of the Supreme Court in ordering the House of Representatives to submit sworn information and documents regarding the impeachment case against Vice President Sara Duterte, calling it a hallmark of judicial overreach. Ang pagkaintindi ko, judicial overreach, sumusobra ka na. Nagmamalabis kayo. Yan ang pagkakaintindi ko ng judicial overreach. In an interview with DZBB, De Lima expressed concerns about the Supreme Court's order requiring both houses of Congress to explain the procedural steps taken in the impeachment proceedings against Duterte. Ito yung exact word ng kongresista. I'm very concerned about that kasi kung makikita mo kung ano-ano yung mga hinihingi ng Korte ng Supreme Court. Tapos dinagdagan niya, with all due respect to the Supreme Court. Para bang meron silang duda na ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives. Ayun. Talaga namang may duda. Kasi bakit sila magre-require ng ganong informasyon kung walang duda yung Supreme Court? Ay, may duda talaga. Sa paningin ko, sa opinion ko lang din yon, may duda. So mamaya, i-review natin ano yung mga hinihingi ng Supreme Court. She also accused the High Court of going beyond their judicial discretion by infringing upon the constitutional power of the House of Representatives to conduct impeachment proceedings. Ito yung sabi niya, parang ang impression ko. Anyway, ito, opinion lang niya ito. It does not count. Nasa atin kung maniwala tayo o hindi. Impression ko, again, with all due respect to the Supreme Court, ay nasobrahan naman yata. Nasobrahan. Kinakabahan na ba? Pwedeng may mga mag-question nito para bang it has the hallmarks of what we call judicial overreach. Hindi kaya sumobra yung pakikialam ng Korte Suprema doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives? O di, tanungin nyo sa Korte Suprema, mag-file ka ng reklamo siguro na sumobra sila. Ito, sabi niya, parang nakikita ko na pwedeng gawin yan na dahilan ni Senate President Chis Escudero and nung iba pa dyan sa Senado, nasasabihin nila na out of judicial courtesy sa Supreme Court para hindi maging moot and academic ang mga issue raised in those two petitions, hindi muna sila gagalaw at hihintayin ang final resolution ng mga petisyon na iyan. De Lima said. Okay. So, dito lang muna ako mag-opinion dito sa pinakalas. Posible ito. Agree ako sa kanya na tinatalakay na. Kasi matagal na ito. Last year pa ata ito. Early this year. After February. Siguro mga March or April. Naisampa na yung dalawang petition sa Supreme Court.
Nauna, yung grupo ni Attorney Torreon, 4 silang abogado. Then, pangalawa, kampo mismo ni VP Sara. Ngayon lang umaksyon ang Supreme Court. So, ano yung mga pinapasubmit? Yung mga petsa sa pag-file ng unang complaint, second complaint, third complaint. Yung pinatulog ba? Tinatanong yung mga petsa. Tapos, ang mabigat na katanungan doon is, meron bang authority o meron bang discretion ang House Secretary General na patulugin ang 3 complaints? Bakit hindi niya sinunod yung nakalagay sa Constitution na kung may impeachment complaint, must be immediately referred to the office of the Speaker of the House. Yun ang nakalagay sa Supreme Court. Pinatulog ng matagal. Kaya nagtatanong ang Supreme Court, saan galing yung discretion or authority of the House Secretary General? Doon sila ngayon mahirapan. Hirap na hirap sila dyan. Ano pa? Yung tinatanong, ang mga kongresista ba, lalo na yung mga pumirma, nabigyan ba sila lahat ng kopya ng Articles of Impeachment? Meron ba silang sapat na panahon na pag-aralan yung mga akusasyon, mga ebidensya? Nako, ang bigat nun. Kasi mayroong isang kongresista, kaibigan, nakausap ni Senator Marcoleta, umamin ang kongresista na hindi niya kayang basahin yung 33 pages ba yun? In just 30 minutes? Umamin ang kongresista na kaibigan ni Senator Marcoleta na wala, hindi na daw niya binasa. Pinirmahan na lang niya diretso para in exchange for something. Hindi ko na lang banggitin yung sinabi ni Congressman Chanco, Toby Chanco, na mayroon kapalit sa perma. Sinabihan ngayon ni Senator Marcoleta, bro, pwede ba magtestigo ka sa Senado? Yung sinabi mo sa akin na hindi mo binasa? Huwag naman, pare. Maawa ka, parang awa mo na, huwag mo akong patawag doon. Kasi kung patawag mo ako, sasabihin kong nabasa ko. Kaya lang, inamin ng kongresista na hindi niya nabinasa. At yun ang mga tinatanong ng Supreme Court. At ito, nagre-react si Congresswoman De Lima na sobrahan daw ng Korte Suprema yung pakikialam. Bahala ng Korte Suprema. Kaya lang, ang tapang naman niya na sabihan ang Korte Suprema na sumusobra na. Anyway, these are just opinions.